Eto na mga katambay ang spoilers para sa chapter 1152 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, teorya at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter doon nga ay nakita natin ang pagpapatuloy ng laban sa Elbap. Mas dumami pa ang mga giant na nag-transform sa pagiging demon. Hindi na nga din mapigilan sila Dory at Brogy na punteriyahin itong si Elder Harul. Mas dumami pa nga ang mga nightmare monsters dahil sa pagkakatulog ng mga batang giant at mas malalakas nga rin ang mga to. Mukhang wala na din magagawa para makabawi pa ang mga giants pero may pag-asa nga tayong nakita dahil itong sila Chopper na-reunite nga kila Luffy at sinabi nito ang mga nangyari sa taas. Kaya dito na din nag-decide sila Luffy na tumulong at labanan nga itong mga God's Knight. Hindi lang sila Luffy ang lalaban dahil kasama nga din dito si Loki at sama-sama sila nila Luffy nalalabanan ng puwersa nitong si Imu. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter nitong spoilers kaya ano ang mga malalaman natin. Ang title nga ng parating na chapter ay Terrible Day. Para saan kaya to? Eto na ang spoilers. Ayon dito ay pinaliwanag daw ni Scapper ang tungkol sa mga God's Knight. Sabi nga nito na yung mga God's Knight daw ay hindi talaga mga immortal. Napupuruhan din daw yung mga yon. Kaya sinabi nito kay Luffy na kailangan nitong improve o mas palakasin pa yung Conqueror sa akin niya. Sabi pa ni Gaban na meron pa nga daw isang kasama si Luffy na kayang gumamit ng Conqueror Saki. Pagkarinig nun ay itong si Sanji nag-assume na siya yon. Pero biglang sinabi ni Scapper na yung tinutukoy nga niya ay si Zoro. Na sinabi naman ni Luffy na alam daw niya na si Zoro nga ay may ganon ding haki. Eto na medyo nasasagot na yung mga tanong natin sa kung anong ability ang ginagamit ni Gaban. Conqueror Saki pala yon na mas pinalakas pa. Ibig sabihin nito itong si Scapper meron ding Conqueror Saki kaya pala sinasabi niya na mas malakas siya kay Rayleigh. May laban pala talaga tong si Scapper at kayang-kaya ni Zoro yan. Naisip ko din talaga na si Zoro kayang makapinsala yan ng God's Knight. Dahil malakas din ang Conqueror sa akin itong si Zoro, bakbakan talaga to. Nang matapos magpaliwanag si Scapper, sabi naman ni Hyro din na hindi nga daw niya papakawalan itong si Loki. Pero bigla na lang nagsalita si Luffy. Etong sasabihin ni Luffy, dati naisip ko na to nung unang kita ni Luffy at Loki. Sabi nga ni Luffy na isasali nga daw niya itong si Loki sa crew niya. Kaya nagulat ang mga bida natin dito, lalo na sila Hyro din. Kung mangyayari nga daw ito ay dapat pakawalan ni Hyro din si Loki. Kaso nga lang itong si Loki, Hyro din, si Zoro at si Sanji hindi nga pumayag dito sa sinabing plano ni Luffy. Lap trip kahit si Loki ayaw. Pero sa tingin ko may pag-asa na maging parte ng Straw Hat si Loki. Ramdam ko talaga na marami pa tayong malalaman dito kay Loki. Pero ang lupit niyan kapag nasali si Loki sa Straw Hat, ang lakas na talaga ng crew ni Luffy niyan. Kaso paano magkakasya si Loki sa Sunny? Yan ang pag-iisipan natin. May nakwento nga si Scapper dito. Sabi nga nito kay Luffy, Loki at Hyro din na silang dalawa nga daw ni Shanks ay nandun sa Elbap. Nung panahong nangyari yung napakasamang trahedya na ito nga yung nangyaring labanan sa castle at kinamatay ni King Harald. At ito na, may flashback nga patungkol sa nangyaring trahedya nun. 14 years ago to. Itong si Loki daw pumunta doon sa castle. Para nga tanungin itong si King Harald na bakit nakipag-alyansa daw ito sa world government na pumatay nga daw doon sa idol niya na si Rax D. Sebek. Nang makarating nga daw itong si Loki sa castle ay nakita niya itong si King Harald ay sinaksak na nga ng mga tauhan nito. Nako po, ito na, mukhang napakalaking issue ang nangyayari sa panahon na yon. At okay to kasi malalaman na natin kung ano talaga ang kwento ni King Harald at ni Loki. Habang may nangyayari nga sa castle ay itong sila Shanks at Gaba nag-uusap. Sabi ni Shanks na kilala nga daw niya itong si King Harald at gusto nga daw ulit nitong makakwentuhan yung hari. Sa pag-uusap nilang dalawa makikita nga daw natin dito si Shanks na may marka nga sa kanyang braso. Yung marka na yon ay katulad ng marka ng mga God's Knight na tinatawag na Mark of Abyss na ginagamit na susi para dun sa portal na nililikha ng mga God's Knight. At siguro pati na din sa hiram na kapangyarihan mula kay Imu. Ibig sabihin ito, si Shanks meron na dati pa at totoo na si Shanks ay nakakapunta ng Marijowa. Sa kabilang banda naman siguro sa castle to, meron nga daw misteryosong tao ang lumitaw at may kinuha nga ito. Tinangay nga daw nito yung legendary devil fruit na nasa Elbap. Ang tanong, anong devil fruit yan? Posible na ito yung devil fruit ni Loki
o pwedeng iba pa to at isa ding legendary devil fruit. May flashback pa ulit na magsisimula. Ito naman nangyari nung 109 years ago. Sa last page ng chapter, makikita nga daw natin itong napakabata pa. Siguro binata o nasa prime na King Harald ang makikilala natin. Sobrang lupit nga daw nito, malakas at marahas na giant si King Harald nun. Nanggugulo nga daw sila sa isang kaharian ng mga tao. End of the chapter. Okay, isang malupit na spoilers ang nakita natin at ito na, nalaman na nila Luffy ang pwedeng panglaban dito sa mga God's Knight. At parang nasa frontline itong sila Luffy at Zoro. Malalaman din natin ang mga nangyari sa nakaraan na kung ano ang naganap noon sa castle at sa kwento nitong sila Loki at King Harald. Abang na lang sa full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!